Yun. Anyway, good evening po sa inyo lahat. Good evening! Okay lang po ba kayo? Yes! Yes. Cute naman ang batang to. Okay. Well, anyway, unang-una po sa lahat, gusto ko lang po maging honest with you. Ito pong magiging topic ko po, this is not more on hype. Hindi to more on tataas ng sobra yung emotion po ninyo. Pero this is more on paano po kayo magko-connect. Paano kayo mas magiging magaling na networker. Kasi di ba, ang common kasi dinidiscuss sa atin sa pag-network, it's motivation or inspiration. Ang next na level po talaga is instructional. Itong instructional, ito na yung mga dapat ninyo pong gawin. Kaya lang ito yung medyo boring na part. Hindi ito masyadong hype, hindi ito masyadong kasi ang nagiging problema minsan sa motivation, motivated ka ng sobra, hype na hype ka, pag uwi mo, ang tanong mo, anong gagawin ko? Nakaka-experience mo ng gano'n? Yes! Kaya nga diba, isa po sa promise po ng Ascendra way back before nung nagsimula po tayo last year is the clarity. Clarity na malalaman po ninyo kung ano yung dapat gagawin step by step. Kasi commonly, ang pinaka-natutunan natin is mag-recruit. The sad part is minsan, nag-i-invite tayo. Madali naman po talaga mag-invite, lalo na kung mangangako po tayo ng kung ano-ano. Kaya lang syempre may backfire din po yun sa atin. Kaya dito ipapaintindi po namin sa inyo kung ano ba talaga ang meron sa ganitong klaseng industry and especially ano meron talaga sa Ascendra. Kaya this is not a hype, mas tuturuan po namin kayo on how to connect sa mga magiging prospect po ninyo. Okay po ba yun? Yes! Again, kasi nakikita ko, dahil po dito mga old faces na nakikita ko. Ang topic na to, this is para sa mga bago. Kaya nagkataon lang nandito din kayo since this is the first time. At may babatiin din po nila. Alam. May babatiin ako. Hindi happy birthday. Madami-dami lang po pero bibili sa ground. Binabati ko po yung mga team achievers worldwide ng Tugigaraw at Apari Cagayan, Elanico Barles, Kerwin Talon, Albert Pagulayan, Papa Boy George, Richard Kabawatan. Binabati ko rin po si Roland Uy ng Team HIE. Ang isa po sa founding partner natin, nasa Sorsogon po sila ngayon. I think Sorsogon or Masbate po sila ngayon. Nasaan? Masbate. Yun, nasa Masbate po pala sila ngayon. Thank you. And ito din po, nagpapabate, yung pinaka-pogi na distributor ng Ascendra. Sino yun? Mark Go. Meron bang magkakontra? Yari kayo kay Donna. Okay. Kay Mark Go Basic Community, kay Jackie ng Ascendus Prime. Dahil po dito mabatiin. Sir Denver Ma'am Leng, Tabaco City, James Angelica Sardinio, Danny Danao, Risa Van Mayrajes. Dahil pala ikaw naman rin bumati nito, no? Oo, Christine Bahoy. Ito din kay Ed Tamayo. Ito, matatapos na. Team Primex ng Team Canada. Tapos Team Primex Empire. Bisaya man ako doon. Team Primex Empire Team Japan headed by Nerissa Roy. Okay, anyway, anong tawag dyan? Napaka-excited lang po kasi this coming 22, meron din po tayong seminar sa Italy and magiging monthly na po ang seminar po natin sa Italy. Isa pa po, right now, sa araw po mismo ito, naghahanap na rin po tayo ng office sa Cebu kasi few months from now, magbubo ko sa Cebu. And ang mga nakalay na po natin mabuksan few months from now is Cebu, it's either Davao or Cagayan de Oro. Yun ang po ang mga natin agad. May dalawa pa tayong ATC eh. Nag-ATC na rin na nagbayad na. Hindi ko lang po ma-recall yung lugar. Kaya we are very fast yung pagiging expand po natin. Kaya nga even kami po talaga, honestly, grabe po ang trabahong nangyayari. Pero sabi nga, this is a good problem at ito naman yung gusto natin lahat. Kaya we could see, siguro a few months from now, marami na po na magsi 6 figures na mga Ascendra po na distributor. Hindi po per month, pero per week. Yan po ang nakikita natin. And
siguro mga 6 months from now, may magkakawid na po na distributor na magsa 7 figures a month with the rate sa nangyayari po sa ngayon. Kasi nakikita mo naman yung flow, nakikita po namin lahat ng flow. Kaya lalo pa ng mga ganitong training kasi ang gagawin nyo na lang po, pagka-invite, madali naman mag-invite, tuturuan na kayo, paano magpa-join. Then after, ipapasok nyo sa Clarity Activation, may sunod-sunod na po tayong activities. And sa may hihiling naman pong gumimik ng mga kabataan, sinet na rin po namin magkakaroon po tayo ng monthly na bonding po. Kaya meron po sa February 28. Sa mga mahilig po na nightlife ng mga bata. Sa mga bata na po, sa may mga edad naman po, pagpaplanuhan namin kung magkakaroon kami ng Zumba. Pero hindi ko natin trabaho yun. Zumba yun ang exercise na wala akong nakikita ng payat. Ayan, kukompletohin pa natin, pati overnight po, magkakaroon din po. Dating ginagawa po kasi namin to, and this is very, very effective. Kaya lang, i-cater na po namin to as a company, na advantage dito, kayo po, salang na lang po kayo ng salang ng mga distributor po ninyo. Nandun po kayo o wala, meron po mag-aasikaso kanila. Kaya you will have a leverage sa part po namin. Okay po ba yun? Yes! Ready na po ba kayo? Yes! Okay. Ngayon, what is strategic connection? Now, you need to use the MAN principle. Ito ang pinakamadali. Tandaan nyo lang po MAN. Ano yung MAN? Letter M. Ibig sabihin po, means. Pag sinabi pong means, dapat ito yung mga tao. Kasi pag nagpo-profiling po tayo ng prospect, maganda po na kakaroon ka ng mga categorization kung sino yung ipa-prioritize mo. Kaya nga minsan, kung nagpa-practice po kayo, okay lang na unahin nyo yung mga walang-walang means. Kasi pagpa-practicean nyo po sila. Huwag po kayo masaktan pag meron kayong mga prospect na hindi sumasali kasi okay lang din, normal yan. Pero kung gusto nyo na mas strategic ang pagpa-prospecting po ninyo, kailangan ma-identify nyo, number 1, yung M, may means. Meron siyang connections, meron siyang pera, marami siyang available na oras. Yan po ang may needs. Ang authority naman, ito yung nag-decide. Kasi sayang po na may kausap ka, example, asawa, babae. Ang nagdidesisyon pala lalaki. Ang targetin mo, paano mo makausap, diretso na yung lalaki. Kasi pag kinausap mo yung babae, kahit mag-oo yan, ano mangyayari? Pupunta ka pa rin ulit dun sa lalaki kasi siya pa rin, madadoble trabaho mo. At minsan, ako naalala ko po, nagdidepende ang tingin sa'yo ng tao kung sino ang nag-invite sa'yo. Naranasan ko po, may downline ako dati, technician siya ng mga computer. In-invite niya ako, pumunta kami doon sa house party ng isang prospect niya, since yung prospect niya, ang tingin sa kanya, technician lang ng computer, mababa ang tingin. Since ako yung dala-dala niya, ano tingin mo tingin sa akin? Mababa din. Lalo pa that time, literal na mababa din kasi di pa naman kumikita ng malaki. Nakamotor lang ako nun, pumunta kami. Ito ginawa sa akin, pinag-present ako. Ito yung TV. Pinagtayo ako dito daw ako mag-present. Habang naka-on yung TV. Ngayon hindi ko alam tuloy kung nakikinig siya sa akin o nanonood siya ng TV. Alam mo, parang ginawa akong clown na talagang nasasaktan ako ng title. Sabi ko, sige, tapusin ko lang to para mapakita ko lang dun sa downline ko na talagang okay akong isama. Iyon ang isang experience ko. Naranasan ko na naman one time, nasa Catanduanes. Marami akong dalang product. Pagkatapos ko mag-product demo, binili yung lahat ng produkto. Nagmamadali, nag-aagawan yung mga empleyado ng munisipyo. Nag-aagawan silang binili, inubos nila lahat. Proud na proud ako sa sarili ko. Sabi ko, grabe, ang galing ko na mag-present. Nag-aagawan na sila. Bago ako umalis, nakita ko yung sulat. May sulat palang pinadala. Yung letter, ang downline ko kasi dati sa Catanduanes, kung tamang pagkakarecall ko, si Judge Santiago, siya yung judge ng buong Catanduanes. Pinadala niya ng letter yung mayor. Sabi niya sa mayor, may pupunta dyan na tao ko, suportahan niyo, bilhin niyo yung mga product. In short, malaki ang factor kung sino yung tao. Nakaranas pa kayo na may downline ako. Sabi niya,
Punta ka dito sa bahay, may authority din. Punta ka dito sa bahay, may pupunta ditong parang empleyado ng bangko. Siyempre, excited ako, pupunta doon sa bahay, punta. Pag upo ko, table, long table. Lahat ng manager ng bangko sa lugar namin. Manager ng Alay Bank, manager ng Metro Bank, manager ng China Bank, lahat ng manager nandun. Present ako. Pagka-present ko, ganito kalupit yung downline ko. Oh, sali kayo lahat sa akin ha. Tinuturo lang. Oh, sali ka. Sabi ng isang manager, wala akong pera. Issue kayo cheque, ako bahala. Yan pag may authority. Kaya minsan, huwag po kayo masasaktan. Minsan, kaya tayo nahihirapan minsan kasi ang tinarget mo mga prospect, yung mga walang authority. Expect sunod-sunod dyan, lalo kang mahihirapan. Kaya dapat nakakategorize mo, lalo na minsan, kailangan tong special treatment din. Minsan may mga mali po tayo. Potential ng client. Madaling, pinaupo mo sa seminar, 3 oras na upo. Tingin mo, mag-join? Hindi. Kasi yung mga taong matataas sa lipunan, minsan mga ilang minutes lang dapat kausapin. Actually, mas madali silang kausap. Numbers game lang. Tingnan mo, ito kikitain mo tapos usapan. Ang pinakamahirap kausap, yung taong walang pera. Ang dami ng tanong. Totoo ba yan? Eh bakit? Peki na food supplement nyo. Tatagad ba yung kumpanya? Ang dami ng tinong. Sasali ka, wala pa akong pera yun. Kadalasan gano'n. Kaya dapat na-identify nyo para alam nyo kung saan kayo mag-spend ng time at alam nyo kung sino yung negative, okay lang. Isa pang experience ko to. Dati, pag may mini-meet ako, nung old school pa po, nag-meet ako sa mall. Always remember this. Ang sitwasyon natin, it's very flexible. Marami po kaming naituturo, minsan pwedeng effective sa inyo, minsan hindi. Kaya ikaw dapat ang marunong din magtansya kung tama ba siya or hindi. Ngayon, nag-meet ako dati ng prospect, example, 1 p.m. 1 p.m., 3 p.m., nag-meet ako ng prospect. Ayaw kong nasasayang ang oras ko. Meron akong i-meet ng 1 p.m., nakaka-experience kayo na hindi sisipot? Yes! Nakaranas ako ng hindi sumipot sa beses. Kasi dati sabi ko, pag may mini-meet ako, nagbabasa ako ng libro. Para hindi man dumating yung prospect ko, hindi nasayang oras ko kasi nakapagbasa pa rin ako ng libro. Always remember this guys, sa lahat ng tao na sa kwartong to, pare-pareho tayo may 24 hours per day. Ang magkakatalo ang bawat isa sa inyo, ano ang ginagawa ninyo sa 24 hours nyo? Kaya sa akin, that time nung nangangarap ako maging top earner, na gustong-gusto ko talaga kumita ng malaki, buong oras ko talaga, sagad-sagad yan. Ngayon, 1 p.m. nagbabasa ng libro, hindi dumating yung prospect. Nanginaya ako, sabi ko, bakit kasi isang prospect lang ang mini-meet ko? Bakit hindi ako mag-meet ng 3 prospect? Alauna, ang i-meet ko, ilang prospect? 3. Dumating na yung isang pinipresentan ko. Biglang nag-text yung 2. Sir, nandito na po kami. Anong gagawin ko? Pag potential na kausap ko, itutuloy ko muna, tapos titingnan ko siya kung potential siya o hindi. Sir, ano pong damit mo? Ay, nakapula ako. Ito, nakatayo ako sa may food court. Eh, nakikita ko na siya. Ako, hindi naman niya ako kilala. Pagtingin ko, hindi potential. Hindi ko na nire-replyan. Ako yung nang-reject ng prospect. Kasi ang dami po ng prospect. Masasaktan ka pag isa lang ang prospect mo, tapos na-reject ka pa. Di ba, buong araw, isa lang kausap mo, hindi sumipot, durog-durog ka eh. 10 kausap mo, negative yung siyam. May isang naniwala at sumali, hindi mo na maaalala yung siyam, yung isa na ang magpapangiti ng buong araw. Tama po ba? Kaya, it's just a numbers game. Ngayon, balik tayo dito. After me, authority needs. Sino ba ang may pinakakailangan? Sino ba yung gustong kumita ng pera, may babayaran sa ospital, baon sa utang, may gusto ng recognition na nung bata siya, hindi man lang siya nagkaroon ng honors sa school, pero gusto niya magkaroon ng recognition, and meron tayong mga, pwede mong ikwento na dito, kagandahan sa atin kasi i-recognize ka. Baka hindi ka bagay sa school na 30-40 lang kayo.
na magpapalakpak sa'yo, baka mas bagay ka dito sa Ascendra ng libo-libong tao ang papalakpak sa'yo once na awarded ka. And that is nice. Lahat ng tao may kanya-kanyang need. Kailangan nyo lang malaman. Ngayon, etong dalawa kasi ito, kahit may needs, may authority, pero walang needs, useless pa rin. Kaya dapat nagiging sensitive kayo na alam nyo kung ano needs sila. Kaya clear, anong dapat nyo malaman sa prospect? Man, principle. Okay, ito yung pinaka mga priority po ninyo. Sunod, saan ba ito pinagpunta tayo? Dito na sa warm and cold market. Honestly, hindi ka mauubusan ng prospect. Sabi nila, baka daw lahat na lang ng tao sumali, sino ang re-recruitin nyo? Honestly, hindi yan totoo. 23 years na po ako sa industriya ng MLM. Nag-join po ako, 20 years old ako, 43 na po ako. Anong pangalan bro? Reden. Ilang taon ka na Reden? 19. Ibig sabihin, si Reden, hindi pa pinapanganak. Nag-networking na po ako. Tama? May susunod na Reden. Sino? Ayan o. Yan na bata yan, pwedeng hindi man niya ma-recall lahat-lahat, pero mag-iibang impact na, oh, okay pala yung networking kasi dinadala ko dyan dati ng magulang ko eh. Even ako, nung na-trace ko, ina-expose pala ako ng mama ko sa networking. Kung familiar po kayo sa Philcrop, yung may mga edad na... kasi si mama ko, lagi siyang nai-invite, pinapapunta kami, ang sabi, may bingo, sumali kayo, mananalo kayo. Kasi noon, ang pampadami nila ng tao para may ma-invite, may mga palaro, may pakain. Yung ate ko, laging nananalo sa bingo. Mga ganyan na edad. Pupunta ako, wala akong maintindihan sa seminar, basta ano ko lang, magbibingo kami. And nung nalaman ko, ang Philcamp is yung mga pinaka-unang networking company sa Pilipinas. Okay, ngayon, dito, pwede na po kayo mag-lista. Ito yung gagawin po ninyo agad sa mga bago po ninyong ang nag-enroll. Kasi ang tao by nature, honestly po kukunti ang tao na nag-iisip. Mas gusto po natin na meron tayong sinusundan. May nagbibigay sa atin ng instruction kung ano ang gagawin natin. Kaya dapat dito, kahit this is very basic, pero napakahirap nitong gawin sa tao pag pinabayalo mo siyang gawin. Pero mas madali kung tatanungin mo sa bago mong enroll, o sige, tara, ilista mo na yung warm market mo sa cold market. Ano po ba ang warm? Ang warm, simple lang, ito yung nagkaroon kayo ng connections. Ang cold, hindi mo to kilala. At ang pinakamarami sa lahat, anong marami? Warm or cold? Cold. Kaya nga, huwag kayong... Ako pinaka mga leaders ko, si Jackie Concepcion. Hindi ko naman po siya kaano-ano, hindi ko siya kilala. Si OJ, nakilala ko siya Friendster. Kung familiar po kayo sa Friendster, bago magkaroon ng Facebook, Friendster muna. Sino po mga umabot sa Friendster? Ano yung background music nyo habang... Ayun, naalala niyo yung Friendster, yung pwede mong lagyan ng music background yung profile mo. Tapos may mga emo ka pang description ng sarili mo, kung ano mga gusto mo, di ba? Parang gano'n. Si OJ, din ko po siya nakilala. Majority ng mga leaders ko, hindi ko po sila kilala before. Nakilala ko na lang sila nung nagko-code. Kasi mas maraming maniniwala sa sa code, honestly, lalo na kung hindi maganda ang background mo. Sa warm naman, ang advantage mo lang kung maganda yung background before or may authority magulang mo. Kasi pag may authority magulang mo, yung respeto sa magulang mo, damay papunta sa'yo. Ang problema kung pasaway yung magulang mo, madamay din yung pababa sa'yo. Okay, kaya don't worry if your warm is negative, okay lang, marami pa rin cold. Pero ang gagawin nyo muna, palistahin nyo na. Palistahin nyo kahit 10, kahit 20. Ito tip. Huwag nyo pong i-overload ang isang tao nang ipapagawa sa kanila. Kasi di ba, naririnig natin minsan, magsulat ka ng 100 na prospects mo. Nakakalula po ang 100. Ang gawin mo lang yung alam mong kayang-kaya ng isang tao. Kasi ang tao by nature, that is the science also bakit tayo nagkaroon ng switch on. Na ginawa ko ang switch on ng 3 hours lang. Kasi ang 3 hours, bitin talaga siya. Pag nabibitin ka, mas excited ka.
Pag in-overload ka, ginawa natin yung switch on ng 6 hours, 8 hours, traumatized po kayo, hindi na kayo uulit sa switch on. Kaya nga nagkaroon tayo ng adjustment, bakit may switch on pro na mas mahaba-haba. Kasi ito na yung mga nasanay dati sa switch on. Yun ang science doon. The same thing pag nag-create kayo, kasi ako po, ibang-iba ako mag-handle ng bago, iba ako mag-handle ng leader. Iba-iba ang pag-handle ko per person. Nag-change po ang the way how I handle leaders. Depende sa ina-handle ko. I will be very frank with you. Nanggagalit po ako. Nangmumura ako ng leader. Pero meron din akong hindi ko kayang murahin. Kasi may tao na pag sinundot mong gano'n, lalong motivated. May iba naman pag sinabihan mo ng hindi maganda, magkupit. Kaya you should learn kung sino yung taong kausap nyo, kung effective or hindi. Ngayon pag sa bago, ipagawa nyo lang sa kanila, pinakamadali. Ano yun? Tingin nyo, ang 20 na prospect, isulat nila. Mahirap madali. Pag nasulat nila yung 20 warm, 20 cold. Anong pakiramdam pag nagawa mo isang bagay ng pinapagawa sa'yo? You're proud. Proud ka sa sarili mo na tapos sasabihin pa, grabe, galing-galing mo, okay na tong start, nagawa mo agad. Walang reality sa mundo to, everything is illusion. Naalala mo yung bata na hindi naman marunong sumayaw, pero sinabihin mo na ang galing-galing mong sumayaw? Anong gagawin ng bata? Di ba sayo siya ng sayaw, kahit pangit, wala sa tempo. Sabihin mo magaling siya ng magaling, anong maniniwala siya? Magaling siya at lagi siyang habang sayaw siya ng sayaw, darating ang time magiging magaling talaga siya. And the same with your prospect, the same with your downlines, the same with your GP. Na kailangan pagawa niyo muna sa kanila ng mga madadali na ma-excite sila. Kailan magle-level up? Pag sila na po yung nagbibitin. Kukusa naman yan, pinatin mo na, example, pinatin mo na training ganito. Pag bago, ang pinakamaganda, attend ka ng training. Hanggang gusto mo lang, attend ka muna. Yun ang dapat na approach. Huwag no, attend ka ng training, tapusin mo yan lahat. Overload po sa kanila yan, lalo na kung hindi naman sanay. Clear? Kaya dito, 20. Then after, sino kakausap? Yung nag-handle. Kayo mo na, huwag nyo, sabi mo lang, i-refer mo lang sa akin, turuan lang kita paano mag-invite. Huwag nyo pong turuan ng sobrang daming skills. Ang dami nyo ituturo, walang magagawa po yan. Mas maganda, sige, turuan lang kita paano ka mag-invite. Etong prospect mo, turuan kita paano mo ito mahahatid sa akin at ako kakausap. Madali po ba magturo kung paano lang mag-invite? Okay. Now, eto, pagpo-profile na po ng mga target ni yung prospect. Ngayon, understanding your prospect, what keeps them awake at night. Ako dati, pinag-aaralan ko ang background ng kakausapin ko. Example, empleyado. Tanong, ano ang hindi nagpapatulong sa kanila? Bills, utang, bills na mo. Meron pa ba? Sino pa mga nag-work dito? Para may nagtatrabaho po ba? Stress. Stress. Trabaho. Okay, sabihin na natin, ito lang muna. Ngayon, i-identify nyo ano ang trigger point niya. Ano ba ang trigger point nito? Since ito yung nagpapagising sa kanya sa gabi, anong trigger point? Pera. What if matulungan kita na yung, ito yung pinakamaganda nyo sasabihin na. Alam nyo ba yung uso ngayon, nagtitrending ngayon, na nakakatulong sa lahat ng profession? Yun na. Alam nyo ba kung ano yung nagtitrending sa panahon ngayon na nakakatulong sa mga lahat ng profession? Ano? Ascendra. Subukan nyo lang sabihin, alam mo ba na may bago ngayon na usong-uso na nagtitrend na nakakatulong sa lahat ng profession? Ano yan? Ascendra. Ano meron doon? Ito pwede itong masolusyonan nito.
Okay ka bang makinig sa akin kung explain ko lang sa'yo kung paano masusolusyonan? Doon na tayo papasok sa match them to our solution. Pag nakinig, present kang asensya, paano masusolusyonan? Saan ka nakakita po ng opportunity na pwede mo siyang gawin kung kailan ka available? Kaya nga, dati ako, it's either gumagawa po ako ng system na sasagutin nito yung lahat ng common problem na nai-encounter ko. Dati nagkaroon kami ng office sa Bicol for the simple reason walang office. Kasi ang laging tanong, may office ba dyan? Eh di, ang ginawa ko, nag-gather ako ng group, nag-ipon kami, paano kami magkaroon ng office, hanggang nagkaroon kami ng office. Ano mga common magiging tanong sa inyo? Eh, wala akong time, kaya ko ba yan? Mahina ako. Hindi ako magaling. Kaya ko ba yan? Anong sagot? Okay lang kasi meron tayong clarity and activation na pwede kayong mamatay. Eh, paano? Anong oras ba yun? 7, 10 ako available eh. May recorded naman po sa Zoom. Gets nyo? Dapat we are a solution provider. People will join you not because you're good. They will join you because you solve yung problema nila. Kaya lagi ko itong sinasabi ever since tayo po ang trabaho natin mag-solve ng problema. Kaya katulad din kami right now, ginawa na natin itong clarity and activation para makatulong sa mas marami sa inyo na mag-focus kayo, invite, pag nagpa-join, ipasok dito. Tapos magkakaroon pa tayo ng iba't ibang activities para paglabas mismo magagaling na kasi ito, tinuturuan kayo paano mag-prospecting. Sa bukas, tuturuan kayo paano mag-convert. Yung prospect, tuturuan kayo paano mag-join. Kay Sir Jurgen, tuturuan naman kayo paano makita gaano kaganda ang industriya yung ginagalawan natin. Kay Sir Jed, tuturuan kayo bakit napakaingay ng Ascendra ngayon, bakit tayo may nag-iisang marketing plan na ganito, at ano ang meron sa Ascendra na wala sa iba't ibang company. Makikiliar po tayo? Yes! Kaya, yun po yung advantage po natin na for me, kahit anong sitwasyon, balik tayo dito, estudyante, ano tingin nyo nagpapagising sa estudyante? Lifestyle. Lahat po ng tao sa ngayon, gusto po natin maging artista na. Yes. Nagugulat nga po ako, nag-gym ako araw-araw, alas 12 tanghali, gusto ko mag-gym kasi walang tao. Pero ang dami na pong tao sa gym kahit alas 12 tanghali. Kahit gabi, nagagabi ako alas 12 gabi, may mga tao na sa gym, dati wala. Kasi nag-iiba ng tao ngayon. We all want to flex. Lahat gusto may ipopost sa Facebook, sa social media. Then, kung eto yung hindi siya makatulog, ano yung trigger niya? Nakasimple, pera, recognition, fame. Recording in progress. May mga ibang tao na kung hindi ka napapansin, dito mo na patunayan yung galing mo. Yung hindi ka nagkaroon ng honor sa school, dito ka na magkaroon. Sa school, honor pa lang, grade. Dito, diretsyo ng income ang ibibigay sa Salamat. Ano yung solution? Ascendra. Ano meron kay Ascendra? Tuturuan ka kumita ng pera. Eh, paano kung magagawa, nag-aaral ako, okay lang kasi Ascendra, flexible ang oras. Pwede mo siyang gawin kung kailan mo gusto. Example, ito naman. Makikita nyo iba-iba. Ito, maraming mga ano dito. Ito yung para sa akin dati. Actually, mas gusto kong direct before, black sheep. Bakit black sheep? May authority. Ang black sheep sa pamilya, pag anong gusto niya, gusto niya.
Di ba mas mahirap yung masyadong mabait? Gusto ko to, nung napagalitan ng nanay, ay ayaw ko na. Okay, ngayon ito, pang ano lang po, pang break lang po ng ice. Example, yung prospect mo, babaero. Meron bang babaero dito? Okay. Ito, tip po, sa mga babaero, pag nagsabi po silang graduate na po sila, matakot kayo, nagmamasteral na yan. Okay. Ngayon, dito na tayo. Sa babaero, anong hindi nagpapatulog sa kanya? Babae. Ano pa? Pera. Lifestyle din. Dulo lifestyle. Okay. Anong trigger point niya? Simple. Gusto kumita ng pera. Anong solusyon? Isipin mo, parang ganito. Oh, babaero ka, di ba nakakapag-date ka sa babae? Nilalabas mo, di ba gumagastos ka? Oo. O dito sa Ascendra, makipag-date ka. Pag-date mo, recruiting mo. Di kumikita ka pa. Di ba? Na-gets nyo? Kahit anong sitwasyon, pwedeng ito ang maging solution. Wala kang self-esteem sa sarili mo, mahina ang tiwala mo. Attend ka ng training, may makakausap ka, maayos ka. In short, lahat ng pinaka-pwede nyo makisip na problema, ang solusyon tayo. Kasi nga, kaya nga, di ba darating ang time, makikilala ang Ascendra, not as an MLM company, but as solution company. Na lahat ng problema, ang solusyon, Ascendra. Itong dinidiscuss ko from prospect na mag-member. Ang Ascendra may naka-ready din problema ng networker. Ano ang solusyon? Turbo. Hindi nyo kilala si Turbo? Yun, Turbo AI. Na dati, katulad ito. Nakasave po itong talk po. Itong talk namin nakasave to, tapos i-upload to kay Turbo AI. Para si Turbo AI, matuto na siya. Ngayon, habang si Turbo AI, from infant na lumaki ng lumaki, darating po ang time, makakausap niyo siya na parang kami na mismo ng 24/7. Yun naman po ang solution ko namin sa inyo. Nagtatapos na ba doon? Hindi. Darating ang time, gagamit ka ng VR, virtual reality. Ito pong lugar na to, kaya po itong i-copy-paste. Meron lang pong machine na gagamitin, ilalagay dyan sa gitna, labas mo na lahat, isi-save nyo itong lahat ng lugar na to. Pati yung nasa labas lahat. Pag nag-VR ka, pwede ka nang para kang pumapasok literal sa office. Naka-VR ka, naglalakad ka, nakita mo yung mga tao, pwede kang pumunta sa kanya-kanyang office namin na nandun kami nakaupo. Pagdating namin doon, nandun kami nakaupo, pwede mo na kami kausapin. Na kung paano nyo kami literal kausapin, ganun din pa paano sumagot at katono pa ng boses namin. Pero nasa bahay ka. Yeah, we are just starting. Nasa tip pa lang po tayo ng lahat ng mangyayari po sa atin. Kaya yun po konti-unti ginagawa na natin ngayon kasi para itong mga to, marareplicate na natin. Pagdating ng oras, mag-VR. Kahit umattend ka ng ganito, bahay ka na lang ninyo, mag-VR ka. Pag upo mo dyan, nakaupo ka, pili ka lang ng upuan, upo ka. Nai-gets? Yes! Okay. Ngayon, anong solusyon ng lahat ng problema? Ascendra! Paano kung may sakit? Yung products natin makakatulong para lalong maging healthy ka, maging maganda, so on and so forth. Clear? Yes! Next Saturday, hindi bukas, next. Meron na po tayong official na doktor na mag-discuss na po mismo ng mga product natin. Dok, isa lang sa hospital niya ang St. Luke's. Wow! Kaya itong taong to, napakagaling po talaga nito in terms of sa products. Very credible, hanggang ngayon po, may tatlo pa siyang clinic na malalaking hospital. And buti na lang, napagbigyan niya tayo na maging official. Ibig sabihin, nakakaraman na po, hindi na po siya pwedeng lumakas, tuloy-tuloy na po siya na mag-train po sa atin. Kaya, pagdating po, every Saturday po yun, bago po mag-talk si Sir Nico,
Siya po muna mag-train. 4 p.m. po next week na Sabado. Kaya I suggest sana maka-attend din po kayo lahat. Pwede kayo mag-video, mag-record para mas maging well-versed po tayo lahat sa product. Lalo na yung mga incoming natin product kung gaano po siya kaganda at ano talagang effect niya sa sarili natin. Okay po ba yun? Yes! Okay. Now, yun. Okay, ngayon, ito lagi nagiging question. Diniscuss ko to nung sa grand launching natin. I-elaborate ko lang po ng maayos. Hindi nyo po kailangan i-distinguish ang sarili nyo kung onliner kayo o offliner. Kasi end of the day, ginagawa nyo po siya both. Okay, ano po ba ang offline? Sabihin natin ang offline na warm. Ito yung reunion, community space. Ito yung mga may physical touch po kayo. Nakilala mo sila, na-meet mo sila. Okay? Ngayon, that is the offline ng warm. Ang offline ng cold, ito naman po yung tinatawag na, teka lang ha, susundan ko na ako ng guluhan. O tama, offline ng cold, ito yung, pwede po kayo mag-prospecting sa lahat po ng nakikita nyo. Hindi nyo kailangan baguhin yung routine nyo para mag-network. Kung ano na po ang ginagawa nyo, ang magbabago lang yung topic nyo sa mga kausap nyo. Kung dati kinakausap nyo, pinag-uusapan nyo, chismis, politika, kung ano-ano, ba't hindi mo pag-usapan na lang kasedra? Yun ang pagkakaiba. Kasi ang tawag po namin dito sa code, you need to network as you go. Recruitin mo lahat ng naggugupit sa iyong buho. Kaya maganda every pagupit mo, iba-ibang barbero ang pinapagupitan mo. Para may prospect ka palagi. May papagawa ka ng kuko, di ba? Kung gusto mo, kada isang kuko, ibang tao, di ba? Meron kang betting prospect, di ba? Ngayon, yung binibili mo ng karne, ng gulay, ng isda, lahat yan, daanan mo. Invite mo yan. Ako, way back before, lahat po ng classmates ko na-recruit ko, lahat ng professor ko na-recruit ko, lahat ng tao sa school na-recruit ko. Hindi po ako nahihiya. Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Ang focus ko lang dun sa gusto. Kasi na-develop na po sa akin nung wala po akong hiya masyado kasi namasada po ako ng jeep for 5 years. Maniwala man po kayo sa hindi, sa Bicol, namasada po ako ng 5 taon, sinsanay na po ako ng mga pasahirong sumasakay, bumaba. Minsan may pasahirong hindi nagbabayad, minsan may nagbabayad. Diba, normal po yun eh. Kaya, nung nakita ko ang networking, hindi na po ako nahiya kung i-reject mo ako. Naalala ko dati, namimili akong flyer sa Legazpi. May schoolmate ako na dumaan. Tapos sabi niya, ano na ngayon? Kasi naugi po nickname ko sa niya, ano na ngayon, Ki? Hindi ka man lang ba nahihiya sa ginagawa mo? Ganun ang sagot sa akin. Sabi ko, ba't ako mahiya? Ano ba masama sa ginagawa ko? Buti that time, hindi talaga ako nasasaktan sa ganun. Kasi ang bottom line sa akin, gusto kong yumaman. Kaya wala sa akin kwenta yung opinion ng ibang tao. Kasi unang-una, pag ako nagutom, hindi naman nila ako papakainin. Di ba? Bakit mo iintindihin ang opinion ng ibang tao na pag may pinagdadaanan ka, hindi ka nga nila tinutulungan? Di ba? Tayo minsan nabubuhay sa opinion ng ibang tao, always remember this. Kahit anong gawin nyo sa mundong to, may taong gusto ka at may taong hindi ka gusto. Alam niyo po ba, sa oras mismong ito, may mga tao na ang tingin sa'yo hero at may mga tao ang tingin sa'yo kontrabida? Yes. Tama? Tama. Kabahan ka pag lahat na nakapalibot sa'yo, kasundo mo. Alam niyo kung bakit? Pag kasundo mo lahat na nakapalibot sa'yo, pupusta ko ang malungkot ikaw. Bakit ka malungkot? Kasi piniplease mo lahat. Pag piniplease mo lahat, wala ka ng sariling identity mo na end of the day, ikaw yung malungkot. Kasi you need to protect who you are. And by doing it, may taong gusto ka, may taong hindi ka gusto. And there's nothing wrong na may mga tao na ayaw sa ginagawa mo, gusto sa ginagawa mo kasi ang boring ng mundong lahat tayo, iisa ng gusto. Yes! Imagine mo lahat tayo gusto natin puti. Di ba lahat tayo nakaputing damit, puting sapatos, puting pantalon, ano nang itsura natin? Yung pangalan pa natin, Ascendra. O di ba, parang malapit na Ascend. Di ba? Kaya, yung point na, we are living in a perfect world because of all the imperfection that meron sa mundo to. Hindi magiging masarap ang ngiti mo kung hindi ka umiyak.
Hindi magiging masarap ang success nyo dito kung hindi maraming nag-reject sa'yo. Diba, subukan mong mag-join sa ganito, tapos lahat ng nire-record mo sumasali. Tapos kumakatok mo sa bahay mo, sali po kami. Hindi lang, sali po kami, sali. Hindi ka na rin matutuwa eh. Yes, body. Diba? Ang mundo, it's polarity. Bakit pag tumawa ka ng sobra, pagkatapos tigil? Kasi polarity, walang tawang tuloy-tuloy. Bakit pag may aksidente, naipit na, natatawa ka ba? Ay, nadaba! Polarity. Kailangan balanse ang mundo. Hindi pwede, sabi nila, yan tinuturo niya, paano na lang ang lahat, yung mga malabo yung hanggang may taong katulad mo, hindi lahat ng tao yayaman. Diba? Pangbalanse po yan. Yan ang mundo. Ang pangit pag lahat tayo iisa ang gusto. Ang hahanapin nyo lang po yung tao na gusto yung gusto mo. Clear? Kaya yung karelasyon mo, pag hindi ka na gusto, alam mo na yan. Maghanap ka ng taong ina-appreciate ka. Maghanap ka ng taong inaalagaan ka. Tama po ba? Okay. Ngayon, dito sa online warm and online, ito naman po yung mga friends nyo po sa social media na nagkaroon kayo ng usapan pero hindi po kayo nakikita ng personal. Ito po yung mas malawak ng mundo, ang online. Itong code naman po, pwede po kayo dito mag-boosting. Sa mga hindi po marunong, pwede po kayo magpaturo sa mga SP po ninyo. Ito, unlimited na po talaga ito. Ito yung, actually this is, sa lahat to, pag nagmo-market kayo, honestly, ito yung pinakamura. Ang akala ng iba, ang mahal kasi pag mag-boosting ako, I need to pay money. Yes, you need to pay money. Pero nagbabayad din po kayo dito. Yes. Ang binabayad nyo dito, time, effort, at minsan pera pa. Naranasan ko po dati tuwing may kausap, magpapa-Starbucks ka. Isang kape sa Starbucks noon, mga 100 plus. Tatlo sila. Hindi magkano pa yan, hindi 300 plus, ikaw magkakape ka pa. Yung downline mo, paulit-ulit na nga kasama mo, palibre pa ng palibre ng kape. Yung kinita mo, lugi ka pa. Diba? Ano ang point ko? Dito, lalapit na sa'yo ang prospect. Mas maganda to kesa sa ito, mag-massive. Kasi sa massive, ang haba pa ng kwentuhan. Yes. Dito, diretso na. Yes. And tanong naman sa akin lagi ng iba, wala akong pera. Babalik lang tayo, yan yung trigger mo eh. Di maghanap ka pa paano ka magkaka-pera. Gusto niyo po ng kwento? Yes! Oh, teka lang. Alam, lagpas na mo 1 hour. Hindi, ang haba ng intro mo. Let's take it. Okay, ngayon, may kwento ko sa inyo. Walang negative sa mundo. Hindi nyo lang po nakikita yung whole story. Kung ano man po pinagdadaanan niya ngayon, you need to be happy, lalo na nandun kayo sa tinatawag na hindi trigger, sign. Ano ang sign nakikita na po kayo ng sobrang laki? Number 1 sign, magkakaroon ng chaos ang buhay mo. Yes. Magiging magulo. Yes. May mga mawawala sa buhay mo. Yes. May dati kang hindi problema na akala mo wala, biglang nagsulputan na yun. Yes. Good sign po yan. Yes. Kasi ibig sabihin, nire-reprogram ka na. Yes. Pangalawa. Nababad trip ka na sa sarili mo. Yes. Bakit ako ganito? Ayoko na ng ganito. Nag-iiba ka na ng trip. Yung dati mong gustong kainin, ayaw mo na bigla. Yung mga kaibigan na dati mong close ng close, parang ayaw mo nang salamat na may pagkwentuhan sa kanila. Yes.
That is a sign. Pangatlo, nagbabago bigla yung mga nangyayari sa'yo. Na parang napapatanong ka, bakit ganito? Parang binagsakan ako ng lahat ng kamalasan sa mundo. Yes. Bakit hindi na lang matapos-tapos itong problemang ito? May problemang isa, may pangalawa, may pangatlo, may pangapa. Yan ang sign na may paparating na sa'yo malaking pera. Paano mo papabilis? Huwag kang tumambay sa sitwasyon mo. Yes. You need to honor your emotion. Yes. Nakakatakot, diretso yan ang emosyon. Kaya nga tayo umiinom ng alak. Kaya nga minsan nilulunod mo na yung sarili mo, manood na lang ng Netflix para hindi ka makadiretso dun sa emosyon. Kaya minsan ginagawa mo lang busy yung sarili mo, kunwari busy ka, para makalimutan yung emosyon mo. Ang pinakamabilis na way na paglabas sa sitwasyon nyo, diretso nyo yung emosyon nyo. Yes. Yes. Walang masamang umiyak. Walang masamang mandiri ka sa sarili mo kasi that is the old you Yes. na binabago na pagpunta sa bagong ikaw. Hindi kayo magkakaroon ng new you kung andun ka pa rin sa old you. Kaya it is your decision kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo. Kasi tatambakan ka ng problema kasi ipupush ka, sinasabihan ka magbago ka na kasi ang tagal mo nang sinasabi magbabago ka, balik ka pa rin ang balik sa dating ikaw. Tapos nagtataka ka bakit hanggang ngayon yan ang resulta mo. Yes. Kakaintindihan ko ba tayo? Yes. Okay. Ngayon, marami po bang nakaka-relate? Kasi namin yung nakikita ko, padiretso na yung mga luha niya. Kaya pinigil ko. Hindi naman to, anong kay skill training to eh. Okay. Ngayon, ways to connect to your prospect. Ito po ang pinaka-importante. Hindi to pagalingan mag-present. Pagalingan ito makinig. Yes. You should learn to ask question sa mga prospect nyo. Kumusta ka? Okay ka pa ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Diba? Imbis tanongin mo, anong ginawa mo? Ito kinikita ko, ito milyon-milyon, ito kotse ko. Hindi yan nasali yan. Yes. Everybody wants to be heard. Then if you want na maging mataas ang accuracy nyo, ma-close nilang prospect nyo, pakinggan nyo kasi kukunti ang taong makinig. Lahat tayo busy magkwento ng buhay natin sa ibang tao. Then after asking, i-share mo kung anong value at i-share mo kung paano masusolusyonan yung problema niya. Alam mo kasi sa bahay, masyadong binamaliit ako ni Mrs. kasi mas malaking kinikita niya sa akin eh. Then ang pinaka pwede mo maging solusyon, tulungan mo siya paano siya kumita ng malaki. Dito mo na ipapasok yung sinabi ko kanina na alam mo ba na merong isang opportunity na makakatulong dyan sa sitwasyon mo. Na kung interested ka, pwedeng explain ko sa'yo ng maikli. Then doon mo na ipipresent yung present. Useless kasi mag-present ka na yung tao hindi willing makinig. Yes. At bakit nga naman makikinig ang isang tao kung hindi naman niya alam kung para saan yung papakinggan niya? Kaya alamin mo muna yung problema, after ang solusyon, accept mo. Yes. Clear po ba? Yes. Okay. Itong use content and ads to expand reach. Ito naman, turuan nyo na po lahat ng mga GP nyo na magkaroon ng page. Mag-post sa page. Turuan nyo kung paano maging content creator kasi whether we like it or not, lahat po tayo is already a content creator. Nagkakataon lang ang iba, kumikita na. Ang iba, magta-transition pala. 2011, may Facebook page na po ako. At milyong-milyong pera po ang pinasok yun dahil lang napakaaga kong nakita siya. And ngayon, sinasabihin ko po kayo ulit, may next wave ulit ng content creator. Dati, ang power ng content creator sa kada malalaking major na mga content creator. Ngayon po, lahat na tayo may kanya-kanyang content creator.
Kaya sa akin, continuous po matuto kayo mag-post. May ChatGPT naman, pwede kayong i-guide. Or, andyan po si Jed, umattend po kayo ng second loop. Or, pwede po kayo makipag-set ng meeting. Nagkataon lang po ngayon si Jed, medyo punong-puno na po ata ang schedule niya. Ngayon, tuturuan ka naman kayo ulit ng technique. Di ba? Anong problema? Schedule kay Jed. Tama. Puno-puno na schedule niya. Anong solusyon? Alamin nyo anong hilig? Abangan nyo kung saan pumupunta? Or pag nandito sa opisina, nandiyan na kayo, antayin nyo. Pag pauwi na sa Jed, baka pwede naman po makipag-usap kahit maikli lang. Pag si Jed po kausap na, hindi po yung maikli. Naman ang point ko, don't ever let someone say no to you. Kasi pinatunayan mo na hindi mo gusto. If you want something so bad enough, dapat ultimo itong nasa taas at ultimo nakapalibot sa'yo, makakonvince mo na gusto mo talaga. Paano masasabi gusto mong yumaman? Iyakin ka. Na-reject ka lang, ayaw mo na. Nag-try ka lang ng 1 linggo, ayaw mo na. Ilang taon tayo bago natuto maglakad. Kung ang magulang natin merong quit, di ba ka marami sa atin hindi natuto maglakad? Yung anak ko nakasampung dapa na, hindi na yun matututo. Di ba? Eh bakit ito nang nag-network? 5 rejection lang, ayaw mo na. Hindi pwedeng hindi ibigay sa iyo kasi sabi, ask and you shall receive. Eh ang problema, ang dami mong gusto. Gulong-gulo na tuloy nasa taas kung anong ibibigay sa iyo. Gusto mong yumaman, rejection. Ayoko, nahirap. Si Koji na lang, imagine mo, may nag-join sa kanya. Dito ba si Koji ra? Ayun, yung nasa likod po, yung matangkad yan. Kaya nasa naman. Okay, si Koji po, may nag-join pa lang sa kanya ngayon. Executive. Wow! Prospect niya 2 years ago. Ikaw nag-give up siya. You'll never know. Hindi mo kailangan sa totoo lang sobrang daming GP. May 2 ka lang na potential na pumotok. Tapos ang laban mo. Eh lalo na kung may skill ka pa sa kabila, di isang laban ka na lang. Di ba? Tapos gusto mo matapos agad? Ang pangit naman, subukan mo manood ka ng... Gusto mo manood ng pelikula after start, the end? Kasi nagmamadali ka eh. Di ba? Paano ba yumaman ng mabilis? Pati hindi mo enjoy yung process. Sarapan mo madapa. Sarapan mo ma-reject. Sarapan mo masaktan. Kasi kung yun ang magiging gagawin mo, hindi na siya magiging mahirap. Kaya mahirap ang isang bagay kasi iniisip mo, ba't iniisip kasi madali? Diba? Nare-reject ka, okay lang. Bakit? Eh, magkakaiba naman tayo ng gusto. Okay? Ngayon, dito, pinaka-importante lang po, marunong muna kayo makinig. After, ano man ang mga problema niya, ang magiging solusyon. Kaya hindi mo malalaman yung problema niya kung hindi ka makikinig. Okay? Yun. Okay, ngayon, rejection is normal, it's filtering, not failure. Detach emotion from outcome. Huwag kang masaktan, kung ayaw, hanap ka lang ulit ng iba. Focus on process, not immediate results. Consistency wins. Dito, okay lang po na ma-reject. Ang importante, tuloy-tuloy. Guys, ito dapat ang tandaan nyo. Maraming misconception sa system. System pinakasimple. Ginagawa mo ng ulit-ulit ang isang bagay with the same results.
Ang pag-a-attend po ng switch on sa mga umatin, that is a system. Ang may kausap ka, 2, 3, 5, araw-araw, that is a system. Ang system, hindi mo na kailangan mag-isip na ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Na pag ginawa mo siya ng paulit-ulit, doon mo mararanasan yung results na gusto mo. And hindi po enough na may isa ka lang nakausap, magkakaresulta ka na. Hindi po. Ang ganitong klaseng negosyo, number 3, hanggang nasasaktan ka pa sa rejection, ibig sabihin, kulang pa kausap. Kasi darating po ang time, sa daming kausap po, magkakakalyo na damdamin mo. Hindi ka na, Present, gusto mo ayaw, okay. Present, gusto mo ayaw, okay. Yun po yung may kalyo. Pagbaguhan, Present, gusto mo, ayaw. Ayaw. Hindi ito para sa akin. Inabot pang isang dito. Nung nagutom, wala nang pangkain, sa kaumataw. Hataw na lang ako, wala na pala pangkain. Ano ang point ko? Huwag nyo nang maging motivation yung negative. Ang motivation yung level up. Pag ayaw, hanap ng iba. Ang daming tao. Mag-8 billion ang tao sa mundo to. Bakit ka malulungkot sa isang tao? O 2 tao? O 5 tao? Sobrang dami ng tao sa mundo to. Doon ka mag-focus. Mag-focus kayo sa system. Anong system? Example, 5 kausap araw-araw. Kahit anong emosyon meron ka. May gana, ilan ang kausapin mo? Walang gana, ilan kausapin mo? Maulan, ilan kausapin mo? Mainit, ilan kausapin mo? Wala sa mood? Walang pera? Maraming pera? That is system. Anong nangyayari sa atin? Ang sipag, depende sa mood. Maraming pera, hindi naman nakahataw. Tapos magtataka ka bakit naubos yung grupo mo? Kasi hindi ka consistent. Napakasimple ng life na ako ginawa ko for almost a year. 6 presentation per day. More than 12 hours akong nagsisipag, kasama na ang flyering ko mga 3 hours. Iba pa yung leaders meeting ko. Ginawa kong way of life ang pag-network. Maraming nagtatanong sa akin, parang isang araw may ginawa pa ako ng video mga 13 katao, isa-isa. Sabi sa akin nila, Tanya, nila doon, binibiro ako, ang sipag ko naman. Normal ko to eh. Bakit? Ang hirap ko nang walang ginagawa. Sino sa inyong nangarap ng buhay nang wala kayong gagawin? Gusto kong yumaman, wala na akong gagawin. Naalala nyo nung nagkaroon ng pandemic? Masarap po ba nang walang ginagawa? Hindi po dinisign ang katawan natin na to move. Kaya ang katawan, pag matagal mong hindi ginagalaw, may mga sumasakit. Kasi nakadesign tayo, dapat gumagalaw tayo. And for me, I really love ang industry natin. Sinong hindi mamahalin ng industriya ito kung nagpapabago ka ng buhay? Sinong hindi mo mamahalin ng industriya ito? Yung mga wala ng hope, nagkakaroon pa ng hope. Yung mga tingin nila, hindi na sila pwedeng umasenso, pero umaasenso pa dito. Pag nakakita kayo ng mga GP nyo, na nagbabago ang buhay, nagte-text sa inyo na grabe, nakakabayad na ako ng mga bayarin ko, dati may sakit, gumaling yung sakit nila, yun ang pinakamamahalin nyo sa ganitong klaseng industry. Kaya kami po, yun ang dedication ko namin sa lahat na magiging part ng Ascendra, sa lahat ng tatrabaho ng Ascendra, na talagang we will be here. Sabi nga, hanggang andyan kayo, andito kami. Hanggang lumalaban kayo, lalabanan po namin, sasabayin po namin kayo hanggang makuha nyo yung mga pangarap nyo. Yun. Okay. Ito yung in-explain ko po kanina. Dapat meron po kayong ganito. Bahala na muna kayo kung ilan ang gusto nyo, ilan ang conversation nyo per day, tapos consistent follow-up, tapos etong tracking monitor. Importante, hindi po motivation ang pinaka-importante. Ang mas importante, monitoring. Ito yung pinaka, siguro kung meron po akong magiging difference po sa hindi siguro alam sa pag-network, napaka-higpit ko po sa monitoring. Kasi doon ko malalaman kung ano yung next mo dapat gawin. Kaya dito po, pwedeng simulan mo muna sa sarili mo,
Maglagay ka po ng ilan ang dapat kausapin mo, kung sa sarili mo. Pagdating na marami ka ng GP, dapat tinutulungan mo rin silang i-monitor. Ang perfect na pagda-download ng bagong skill sa utak natin. Kasi di ba yung mga kanya-kanya tayong ugali. Example lang, Yossi. Gusto nyong matigil mag-Yossi. 21 days straight, huwag ka mag-Yossi. Etong 21 days, ito yung nagda-download ka ng bagong skill sa utak mo. Sa loob ng 21 days, grabe ang mangyayari sa'yo pag gusto mag-stop ng Yossi na nag-Yossi ka ng ilang taon. On the 22 days, this will be effortless. Effortless na ang pag hindi mo pag-iinom ng, pag hindi mo pag-Yossi. Ngayon, the same thing din dito. Kung wala pa po kayong disiplina, mag-goal lang kayo na medyo madali, kahit 5 kausap per day. Ilang araw niyo dapat gawin? Paano pag may inalaktaw na isang araw? Mabalik ka ulit sa 0. Nagigets? Kaya kung dating mahina ang loob mo, araw-araw lang, pagagising mo sa umaga, sabihin mo, malakas loob ko, magaling ako, ulit-ulitin mo lang yan, pang 22 days, ang tingin mo na sa sarili mo, magaling ka na talaga. Kaya kung sa ibang mga nag-switch on, alam nyo na nangyayari sa inyo, ba't hindi kayo kumikita? Hahataw 1 linggo. The following week, hindi nakahataw. Hindi siya na-download eh. Ito yung pag-download ng bagong skill sa utak natin. Kaya irregardless sino po kayo, irregardless ano po ugali nyo, pwede po yung matanggal, pwede po yung mapalitan. Kailangan nyo lang ng 21 days straight. Okay po ba? Okay, malapit na tayo matapos. Now, ito. You are now ready to connect. Confidence to start. Progress over perfection. Hindi kailangan maging magaling kayo. Ako first na pagtok ko po ng mic, hindi rin po ako marunong. First na talk ko, blanco po ako. Sabi sa akin ng upline ko, magtotok ka Joseph, ikaw yung mag-closing. Sabi ko, yes po, upline. 1 week ako bago sinabihan. That time, parang sabi ko, parang school recitation lang to. Ginawa ko, nagpa-practice ako gabi-gabi. Pa-practice ako, nagsasabihin ko, grabe, excited na ako. Nung araw na yon, nung gabi, excited ako, kinabukasan, medyo may kaba na excited. Nung pagpunta ko sa opisina, yung kaba ko dumadami, yung excitement ko kumukonti. Alam niyo ilan ang attendees namin? 5. 5 tao, 3 member, 2 lang ang prospect. Nung nagtutok na yung upline ko, nung ini-intro na, yung kaba ko ang bilis na mo. Nung malapit na ako tawagin, grabe, hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari sa puso ko. Please welcome, batang-bata estudyante, Mr. Joseph Lin. Paghawak ko po ng mic, 5 attendees ko, paghawak ko ng mic, dumilim yung mundo. Wala akong maalalang sasabihin. Ang tanong ko sa'yo, power! Amay! Yun yung first talk ko. Hindi ako, kaklase ko na nga lang, kinakabahan ako pagkausap ko. Yung pa kayang ibang tao. In short, lahat tayo may ganun. Meron kang gagawin na epic. Parang sa vlogging, your first video will be your worst video. Sa pag-network, ganun din. Papal pa kayo. Ang importante, tawanan nila. Yes. Mas lamang ka sa sumubok kaysa sa hindi sumusubok. Courage to connect. You carry solution and value. Huwag kang kamahan sa prospect mo kasi hindi naman yan marunong. Kahit sabihin mo yung barley namin napakaganda, puti ang kulay. Ano sasabihin na? Oo. Di ba ang prospect naman, tango lang naman yung tango ko ang sasabihin. Alam nga naman, ibibati ka niya. Hindi, green kayo eh. Di ba? Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong kabahan. Normal lang po yan. Present mo lang, sabihin mo lang kahit magkaiba-iba yung sasabihin mo. Okay lang yan sa umpisa. Matututo ko pa rin ang pagdating ng oras. Okay? And lastly, commitment to grow. Experience, build. Hindi ka magiging magaling sa isang bagay kung hindi mo siya ginagawa ng paulit-ulit. Tama? Yes!
Bakit reklamador ka? Matagal mo nang ginagawa kasi yan na paulit-ulit. Ngayon, bakit kaya yaman? Kasi araw-araw yan ang babanggitin mo. Paulit-ulit. Kaya kung saan kayo gustong gumaling, yun lang gawin nyo. Paulit-ulit. Clear? Yes! Okay, dito na tayo sa last slide. Yun. Ngayon, the market is waiting, your dreams are pending. Ngayon, ito po yung gusto ko bago tayo magtapos. Yung kwento ko na walang mali sa mundo to. Yes. We are here just a passerby. Dadaan ka lang sa mundong to na meron kang avatar na tinatawag ng katawan natin. And pagdating ng oras, mawawala din po ito lahat. Maraming moment na tayo sa life natin na yung iniyakan mo, ngayon pinagtatawanan mo na lang. Meron ba kayo dating crush na heartbroken ka? Ngayon natatawa ka na lang sa kanya, lalo nung nakita mo parang ang tanda na. Ngayon, maraming moments sa life natin na darating na magiging pagtatawa na lang natin siya. Yes. Now, gusto ko itong tapusin itong training na to sa kwentong walang maling nangyayari sa mundo to. Hindi nyo lang tinitingnan ang bigger picture. Yes. Magsisimula itong kwentong to, may isang kabayo na napunta sa isang village. Pagpunta ng kabayo sa isang village, sabi ng mga villager na nandun, swerte to, this is a good sign. Kasi lalo may dumating na kabayo dito na walang may-ari, magandang sinyales to. Sabi ng farmer sa villager, siguro, kinabukasan may dumating ulit. Grupong kabayo na, hindi na isa, grupo. Ano sabi ng villager? Swerte naman ito kasi kahapon isa ngayon marami, grabing blessing ang mangyayari sa village natin. Anong sabi ng farmer? Siguro. Kinabukasan, yung anak ng farmer, naisipan sumakay sa kabayo. Habang sumakay siya, biglang nahulog siya. Napilayan. Ngayon, sabi ng mga villager, parang malas ata yung nangyari. Hindi pala totoong swerte. Anong sabi ng farmer? Siguro. Biglang after a day, dumating naman yung isang army. Army galing sa kaharian na naghahanap sila ng mga binata na kukunin nila at isasabak nila sa gera. Kinuha lang ng lalaki. Nakita yung binata. May pilay, di ba? Hindi nila kinuha. Kasi may pilay. Paano papakinabangan sa laban? In short, nakaligtas siya. Kasi yung lahat ng pinapadala doon, sa frontline nilalagay, yun ang mga mamamatay. Di swerte na naman, tama? Ano sabi ng farmer? Siguro. Now guys, sana to yung may pinagdadaanan kayo sa buhay. Feel excited kasi malay mo, yung susunod na mangyayari, yun ang pinaka gusto nyo pong mangyari sa inyo. Now, life is a mystery. Nagsisimula ang liwanag sa pinakadilim ng gabi. Then, if you are in that moment right now, na feeling mo nandun ka sa pinaka-downest moment mo, pinaka-dilim na mundo mo, at pinaka-hirap sa lahat ng pinagdadaanan, you need to be very excited. Kasi nire-ready na po kayo sa bagong chapter ng buhay niyo. Na mas magiging maganda kesa sa lahat ng pinagdadaanan. Again, this is Joseph Lim. Isa lang po gusto kong sabihin, the market is waiting, your dreams are pending, useless lahat ng pinag-usapan natin kung wala kayong kakausapin pagkatapos nitong training na to. Again, this is Joseph Lim. Thank you.